Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Kapatid ng Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon na si Chinchin Manguera Camilon, hindi na nakapagtimpi at inilabas na ang sama ng loob. Sa isang emosyonal na Facebook post, si Chinchin Camilon ay nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y patuloy na paggamit ng telepono ng suspect na si Police Major Alan De Castro. Si Major Alan De Castro ay kasalukuyang nakakulong at sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Binigyan diin ni Chinchin Camilon ang di umano'y kaluwagan sa pagpapatupad ng mga restriction sa suspect at kinwestiyon niya kung bakit tila hirap silang pagbawalang gumamit ng cellphone si Police Major Alan De Castro. Samantalang ito umano ay isang pangkaraniwang pinapatupad kahit sa hindi gaanong malubhang mga kaso. Iginiit din ni Chinchin na habang nauunawaan nila ang posibilidad ng paggamit ng telepono sa restrictive custody, ito ay dapat na nasa makatwiran at nakokontrol. Matatandang umamin si Police Major De Castro na may relasyon silang dalawa ni Catherine Camilon. Ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ang pagkadismaya ni Chinchin ay nagmula sa kanyang nakikitang tila pagpabor para sa suspect. Ang pakiusap umano niya ay patas na imbestigasyon. Ang pamilya Camilon ay kasalukuyang nahaharap sa matinding pagsubok sa mapanghamong paghahanap kay Catherine. At ang pakiusap ni Chinchin ay nangangahulugan lamang na tila hirap sila na makamit ang inaasam na hustisya. Narito ang buong pahayag ni Chinchin Camilon sa kanyang post sa social media. Ang hirap manahimik at ang hirap ding magsalita. Di mo alam pag nagsalita ka, patahimikin ka na lang din. Tagal na. Kailan ba ito matatapos? Ultimo pagbawalan lang ng paggamit ng phone, parang hirap na pagbawalan itong suspect. Bakit parang sila yung nakukontrol ng suspect? Meron nga ilan pumunta ka lang sa ganito ganyan na bawal gumamit ng phone pero kailangan talaga sundin kasi yon yung policy. Ito pa kayang suspect na pwedeng makontak ang kahit na sinong gusto niyang i-contact. Para lang din siyang nasa labas kapag ganito. Alam naman namin na pwede pang gumamit ng phone kahit nasa restrictive custody. Pero yung sa amin lang pwede namang alisin ang paggamit ng phone ng isang suspect. Hindi na dapat pinag-aaralan. Ano yon? Pag may nangyari na masama ulit, gusto nyo may dadagdag sa lulutasin na kaso na pagkatagal-tagal malutas? Ang dali lang nun, pero hirap na hirap kayo alisin. Hirap na hirap kami sa paghahanap pero parang lahat na lang nakapabor sa suspect. Paano naman kaming pagod na sa kakaisip, kakahanap, kakatanong? Hindi ko na alam kung saan ko papadaanin itong panawagan na ito. Baka naman. Matatandaang inireklamo ng kaanak ng nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon ang patuloy na paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro. Kaya ito ay pinag-aaralan na ng Police Regional Office Calabarzon ang pagbawalang gumamit ng cellphone si Major Alan De Castro. Matatandaang November 22, 2023 nang unang magkaharap ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ni Catherine Camilon. Dito napansin ng ina ni Catherine ang malayang paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro. Nito lamang November 6, muling nagkaharap ang dalawang kampo para sa hearing ng administrative case laban kay De Castro. Ngunit pansin pa rin umano ng pamilya Camilon ang tila umano'y walang action sa kanilang unang hiling na pagbawalan si De Castro sa paggamit ng cellphone. Umaasa naman ang kapatid ni Catherine na si Chinchin Manguera Camilon na agad nilang maaksyonan ang kanilang hiling. Siyempre yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Samantala, matatandaang naipasa na sa piskalya noong November 23 ang mga karagdagang ebidensyang nakalap sa abandonadong pulang SUV na ayon sa mga saksi ay pinaglipatan sa dugoang si Catherine. Umaasa ang pamilya Camilon na sa mga karagdagang mga ebidensyang naipasa ay mas madidiin sa reklamo ang mga suspect.
Ayon sa Police Regional Office Calabar Zone ay pinag-aaralan na ang hiling ng pamilya Camilon na maalisan na ng pribilehyo sa paggamit ng cellphone si De Castro. Unang baka ang connotation natin ng is parang nakakulong na talaga, as in parang yung mga suspect natin. But sa restricted kasi yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin sa regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Umaasa ang pamilya Camilon at otoridad na mabibigyan ng linaw sa isinasagawang preliminary investigation sa December 19 at January 9 ang reklamo para maiakyat na ito sa husgado. At ngayon ay papalapit ang December 19 kung saan malalaman na kung tatanggapin ng husgado ang reklamo laban sa mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon at ang susunod na aksyon na gagawin ng pulisya kay Major Alan De Castro. Hiling ng pamilya Camilon na tutukan ang kasong ito ng mga otoridad para sa madaling panahon ay lumabas na ang katotohanan at mailabas na rin si Catherine Camilon umapanagot ang mga may sala at madiin ang mga taong nasa likod nito. Dahil ito ay magdadalawang buwan na, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta sa kanilang pag-iimbestiga. Narito naman ang mga samot-saring komento ng mga patuloy na sumusubaybay na netizens sa kasong ito ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon at ni Police Major Alan De Castro. Mula kay Roberto Paz, kung kinuha agad ang cellphone ni Major, madali niyong natapos ang kaso. Tulad ng mga ginagawa nila sa mga pangkaraniwang mamamayan dahil marami ang makukuha nilang evidence sa cellphone ni Major. Mula kay Rodolfo Espiritu, dapat lang naalisin sa kanya ang cellphone. Siguradong maraming kontak yan sa labas. Ilipat yan sa NBI, mas sigurado. Opisyal ng pulisyan, maraming tuta at amo yan dyan sa kampo. Siguradong patatakasin niya ng mga kabaro. Mababaliwala ang kaso. From Esther Pinales, may point si Mother. Kahit ako matakot din ako sa kaligtasan ng aming pamilya kung may sipi pa rin ang suspect. Mula naman ito kay Jamjam Alvarez. Restricted ka na nalalaman may phone? Diyos ko, PNP naman. Maging wise naman kayo. Kawawa na family ni girl. Nakakagamit ng phone napapagalaw pa niya kasabwat niya. From Leonora Almanza, kailangan walang cellphone ang salarin para hindi paghinalaan ng kung ano pa. Nasa restricted custody na may gadget pa? Dahil ba pulis siya kaya maluwag kayo sa kapwa pulis? Sa ordinaryong salarin ang lupit nyo mga pulis. Sa kapwa nyo pulis, maluwag kayo. Nasaan ang hustisya? Dapat kasi hindi yan pinapagamit ng cellphone at ipasok na yan sa NBI para malutas ang problema. Nakakaawa ang family ni Catherine. Sana ilabas na si Catherine. Walang awa. Sana gawin din yan sa family nila. From Munena Santiago, kahit nasa loob ng selda, kung nakakagamit pa rin ng cellphone, kumikilos pa rin galamay niyan. Siyempre, Major pa. Mula kay Prices, alisan sana ng cellphone dahil nakakapagdikta pa iyan ng dapat mangyari. Mahiwaga si Major dahil sa CP. Mula kay Amor 2263, dapat kunin ang CP ng pulis na yan. Baka naman andun lahat ang mga evidence na si pulis nga ang mastermind sa pagkawala ni Camilon o di kaya ipalay detector siya at ang asawa niya para mapadali ang pag-solve ng kaso na yan. Mula kay Eliupas Dais, dapat hindi ang pulis ang mag-imbestiga sa Major. Ilipat yan sa NBI. Malaking posibilidad na pinoproteksyon na nila ang suspect dahil kabaro nila yan at may rangko pa. Binigyan pa ng pribilehyo na makagamit ng CP at hindi kinulong. Ano ba yan? Walang mangyayari sa kasong yan. Quits ang resulta. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.